Patay ang isang lalaki nang saksakin ng nangutang sa kanya sa Malinaw sa Aklan. Kita pa sa CCTV ang biktima sa barangay hall kung saan ayon sa pulisya ay naghihintay ito sa sinisingil na suspect. Pero nang dumating ay inundayan ito ng saksak ang biktima sa halip na bayaran ang 2,000 pisong utang. Pagkatapos ay agad itong tumakas, bagamat nahuli kalaunan. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect sa insidente. Sa pagpapatuloy ng pagsilip ng GMA Integrated News sa issue tungkol sa New Senate Building, hinimay ng GMA Integrated News Research ang mahigit 8 bilyong pisong kontrata para sa Phase 1 ng gusali. Kasama sa kontratang yan ang mahigit 50 lump sum items na umabot sa mahigit 3 bilyong piso. Meron ding budget para sa probisyon, operasyon at maintenance ng ilang sasakyan ng engineer ng proyekto. Ang special report sa pagtutok ni Ian Cruz. Ang disenyo ng New Senate Building sa Taguig City, likha ng architectural firm na ACOM Philippines na nanalo sa design competition na isinagawa noon ng Senado. Ang inspirasyon sa gusali, ang tradisyonal na kasuotang parong Tagalog na maaaninag sa pattern sa labas ng gusali na balot ng mga bintanang salamin. Sa gitna ng 4 na towers, kita mula sa itaas ang hugis ng araw mula sa bandila ng Pilipinas. Naging inspirasyon din ng Banawe Rice Terraces mula sa malahagdang internal facade ng gusali. Taong 2019, nang pirmahan ang kontrata para sa Phase 1 ng proyekto para sa pagpapatayo ng pinaka-istruktura na nagkakahalaga ng 8.067 billion pesos. Ang nakalagda, sina Undersecretary Emil Sadai ng Department of Public Works and Highways bilang Project Manager at Vice President for Operations Raymond Dalangin ng Hillmarks Construction Corporation bilang kontraktor. 7.5 billion pesos ang inilaan para sa civil, mechanical, electrical at sanitary o plumbing works gaya ng mga bakal at simento. Halos 31 million pesos ang para sa pasilidad na gagamitin ng inhinyero at halos 520 million pesos para sa iba pang kinakailangan. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa kontrata, may nakitang 58 items na naka-lump sum o hindi nakadetalye kung ilang piraso. Ang kabuang halaga nito nasa 3.1 billion pesos. Pinakamalaking halaga dito ang 894 million pesos para sa aluminum glass windows. Wala ring breakdown ng alokasyon para sa support equipment, automatic fire sprinkler system, metal accessories at valves and pipes fittings. Base rin sa kontrata, halos 31 million pesos ang para sa pasilidad ng mga inhinyero. Halos kalahati nito o 14.4 million ay para sa service vehicle na 2 pick-up at 1 van, kasamang operation at maintenance ng mga ito. Lagpas 12 million ang inilaan sa mga pasilidad, living quarters at field office. Sa pag-aaral ngayon ng Senate Committee on Accounts, umaabot na sa 8.9 billion pesos ang halaga ng Phase 1 dahil sa mga variation orders o pagbabago habang itinatayo ang gusali na umabot sa mahigit 800 million pesos. Ang Phase 2 ng proyekto para sa fit-out o interior ay ibinigay din sa Hillmarks sa pamamagitan ng negotiated procurement. Ang halaga ng kontrata ay nasa 2.375 billion pesos. Hinihinga namin ng pahayagan DPWH at Hillmarks Construction Corporation. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang ilang Pilipinong nakaligtas sa sunog sa Kuwait. Kabilang ang isang akmanang tatalon sa tulong ng pinagdugtong-dugtong na tela. Naikwento naman ang partner ng isang nasawi ang huli nilang video call. Sa gitna ng sunog, nakatutok si JP Soriano. Nang masunog ang gusaling ito sa Kuwait madaling araw nitong June 12, may mga pumuwesto sa mga bintana o balkonahe sa pag-asang masaklolohan. Kabilang sa mga lalaking nasa bintana, ang OFW na si Mario na nasa ika-6 na palapag. Eksklusibo ko siyang nakausap at ibang nakaligtas. Anya may kasama siyang roommate na Pilipino nang bumulaga ang nakasusulasok na usok. Pagbukas niya ng main door namin ng kwarto, tinawag daw ka Mario, ano yung sunog? Sa 6th floor. Pero namatay no ang hallway, ang ilaw, madilim na.
Saglit siyang nagpaalam sa kababayan na kukunin muna ang kanyang mga papeles sa kwarto at ng pambalot sa muka. Pagbukas ko ulit ng main door, wala na yung kasama ko, naiwan na ako. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Makapal ng usok, itim. Ang lakas na, ang init. Di na, kabadong-kabado na ako. Hindi ko alam kung saan pupunta ako. Nag-atim ako hanggang pababa, hanggang puluplo. Hindi ko kinaya. Napunta si Mario sa silid na may mga kumot at tela na kanyang pinagduktong-duktong ng buhol. Nilito sa bayabang yung tali na malaki. Tinali ko sa bayabang. Binuksan ko yung bintana at tatalon ako. Akmang tatalo na si Mario nang makita ng kasamahang si Ralph na may alam na mas ligtas na lugar. Si Mario nakita ko, may tali na. Sabi ko, safe sa ibabaw. Nasa isang floor na lang, rooftop na. Sabi ko, itry mo pumunta sa rooftop. 2 oras ding nanatili si Mario sa rooftop kasama ng ibang lumikas. Kasama sila ni Ralph sa 6 na Pinoy survivor na maayos na ang lagay. At may mga bangkay na nandun. Yun may mga tumalong. Sabi sa kanya, huwag na magkatakalon, kumalma ka. 2 naman ang nasa ICU. Kabilang ang isang nakita ni Ralph na may malay ng ilabas ng gusali at patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers. 3 Pilipino naman ang nasawi. Kabilang si Edwin na naka-video call ng partner niya habang may sunog. Mami, nasusunog yung building namin. Tapos kumukuha na sila ng mga gamit. Mula lumabas sila ng flat nila, yung kwarto mismo nila. Tapos doon na po, simula na po ng sigawan. Tapos naririnig ko po yung sigawan, yung Mami, hindi na ako makahinga. Tapos yung sigaw ni Jeffrey na halos yung nagmamakaawa na tulungan sila. Nawala ng video, pero nadinig pa rin ni Ronalyn ang pag-uusap ni Edwin at ng Pinoy ding si Jeffrey. Ang nakalock is yung fire exit. Hindi kasi daw agad-agad mabubuksan yun hanggat hindi pinupukpok ng martilyo. Kasi naka-steel door daw po yun eh. Sumisigaw na sila nahihirapan sila huminga. Tapos wala sila sa linya na parang naririnig ko na lang yung hikahos. Kasama sa mga inuulila ni Edwin, ang first baby nila na ipinagbubuntis ni Ronalyn. Masakit kasi. May pangarap kami. Tapos biglang ganito. Masaya pa siya na gusto niya makita yung baby niya. Wala. Yung gabi na bago siya matulog, sabi niya pa sa akin, mahal kita, Mami. I love you. Ingatan mo si baby, ha? Sa Umingan, Pangasinan naman, ay nagluluksa rin ang mga naulila ni Jesus Lopez, isa sa 3 Pilipinong nasawi sa sunog. Sobrang bait nilang 3. Wala kaming masabi sa pag-uugali nila, wala kaming masabi. Nag-share sila ng pagkain, kung pagod kami, nakikiramay po kami sa inyo po. Sa lahat. Araw-araw ko po kasama yun, pagkain. Araw-araw ko kasama. Yan, Jeffrey. Bukod sa pagtiyak sa tulong at benepisyo at pag-uwi ng labi ng mga nasawing Pinoy, tuloy ang monitoring ng Migrant Workers Department sa investigasyon sa sunog. If there are any legal liabilities mentioned in that report, in that investigative report, then we asked our lawyer to already immediately study the possibility of taking action. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation ang dating pulis at hukom na si Jaime Santiago. Si Santiago ang papalit kay outgoing Director Medardo de Lemos. Nagsilbing judge ng Manila RTC Branch 3 si Santiago. Bago nito, naging miyembro at kalaunay Deputy Chief siya ng Manila Police District SWAT Team. Nakilala si Santiago bilang isang sharpshooter na naging inspirasyon pa para sa isang pelikula. Pagandahin pa ang serbisyo ng NBI, yung tiwala ng tao, ibalik, speedy issuance ng clearances. No? Isa na yan, pupukpok kami sa cybercrime. Ang dami na nating mga scam-scam.
Sinandala ng pamilya ang haligi ng tahanan. Kaya hindi matatawaran ang sipag at sakripisyo ng mga amang nagtataguyod ng pamilya. Kaya bago pa ang araw ng mga ama sa linggo, may maagang handog ang GMA Kapuso Foundation. Isang kabalintunaan na ang isang magsasaka ng palay walang kaning mailalapag sa kanyang hapagkainan. Gaya ni Sunny Boy, para may maipakain sa pamilya, umuutang muna siya sa sari-sari store. May inaasahan naman daw sana siyang kita na 1,000 kada sako ng palay. Pero dahil sa nakaraang El Nino, namatay ang kanyang mga pananim. Hindi na nga kami makabili ng bigas. Namamatay dahil sa init. Wala nang tulad ng yung sa namin, taniman ng palay, wala nang hindi na mabuhay dahil walang tubig. Kaya't kahit nananakit na ang katawan, kayod kalabaw pa rin siya maitaguyod lang ang pag-aaral ng mga anak. Ngayong darating na Father's Day at bilang pakikiisa sa Prostate Cancer Awareness Month, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Bais sa Negros Oriental para magsagawa ng libreng prostate antigen test, digital rectal examination at urinalysis para sa mahigit 100 na tatay. Yung test na ginagawa namin, mainly for physical examination, tingnan muna namin yung pantog kung puno. We see the prostate kung may bukol or may problema. Though PSA is prostate specific, it is not cancer specific. So tumataas po ito kung may UTI tayo, kung malaki po yung prostate natin. Nagbigay din tayo ng food packs, hygiene kits, damit at pantalon. This is going to be a first in the drive of the urologist or the Philippine Urological Association to extend their services into the mountainous regions. Isang pagbati po ng maligayang araw ng mga ama. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Rolier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Lumipad all the way to Cebu ang Team Barda para anyayahan ang mga Cebuano na suportahan ang upcoming Kapuso series na Pulang Araw. Ang co-star nilang si Alden Richards dumayo naman sa Davao City para bisitahin ang historic Japanese tunnel doon. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Excited na pinasok ni Asia's multimedia star Alden Richards ang 300-meter two-way Japanese tunnel na isa sa mga historic na lugar sa Davao City. Nagsilbing headquarters ng mga mananakop na Hapon noong World War II ang tunnel na mano-mano umanong hinukay ng war prisoners. Bukod sa stalactites at stalagmites at mga namahay na ibong balin sa sayaw, nakita rin ni Alden ang mga artifact ng mga kagamitang panggera ng mga Hapon, pati mga opisina at ang jail facility kung saan sinasabing 6 na prisoners of war ang isiniksik. Makatutulong daw ang experience na ito ni Alden para mas mabigyan niya ng kulay at buhay ang pagganap bilang si Eduardo de la Cruz sa upcoming GMA Prime series na Pulang Araw. Na-enrich nito yung experience ko while doing my character, and also it enriched my knowledge and parang mga ideas ko about what really happened. Challenging daw para kay Alden ang kanyang role dahil sa dami ng war scenes at ang sinaunang pamamaraan ng pananalita sa wikang Filipino. Ngayon lang ako talaga nag-full-on character na involved sa gera. And wala akong masyadong good side dito. May good side man, pero hindi siya yung pakitang-pakita. Kumbaga, mahilig sa away. Pero ang nananaig kasi doon palagi is yung pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga taong mahal niya. Nag-share din si Alden sa fans ng preps niya para sa Pulang Araw sa Kapuso Fans Day sa Davao City sa mismong araw ng Kalayaan. Pinakilig din niya ang fans with his song numbers. Sa Cebu City naman, nagpasaya ang kanyang Pulang Araw co-stars na sina Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza at Pambansang Ginoo David Licauco.
Si Barbie, game na game ding nakipag-TikTok with fans. Mga kapusong Cebuano, inibitahan po namin kayo ni David na sana suportahan ang Pulang Araw. Ngayong Hulyo na po yan. Hi mga kapuso, dito sa Cebu, sana ay suportahan niyo yung Pulang Araw. Malapit na yan sa July 26 on Netflix and July 29 on GMA Prime. Para sa GMA Integrated News, Origil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras.